You can discern their foolishness by their answers. Let us hear one. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto ko pong alamin natin mga kaibigan, mayroon pong isang video na kung saan po ay binigyan ng sagot ng ating kapatid na Eli na hindi po naniniwala na may Diyos. Pero bago po natin pakinggan ang sagot ng ating kapatid na Eli o reaksyon ng ating kapatid na Eli doon po sa video ng isang dayuhan mga kaibigan, ay may nagtanong po sa atin o may nagkomento dito sa ating programa na ganito po ang kanyang komento. Parang related kasi ito sa video na gusto ko pong ipalabas mga kaibigan. Ganito po ang komento ng ating kaibigan. Good afternoon po kapatid Sir Esel. Matanong lang po sana kung merong Diyos na lumalang sa atin. Paano lumitaw ang Diyos Ama? Ano pong talata sa Biblia? Sana po masagot nyo po ang aking katanungan dahil ako po ay nagsusuri ng aral ng Diyos Ama kay Jesus. Matagal na rin po akong nanonood sa inyo at nakikinig sa pinapangaral ni kapatid na Eli. Salamat sa Diyos. May isa pa mga kaibigan, ito naman po ay nanggaling kay Paul Miguel Bungo. Sir, lagi akong nakasubscribe sa inyo. Ang tanong ko po, ano po ba ang Diyos? Ano ang katangian ng Diyos? At bakit maraming Diyos? Sana mapansin ninyo po ako. Salamat sa Diyos. Ayan po mga kaibigan ang komento ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programang Expose the Truth. So ito na po yung video na gusto ko pong i-share sa inyo. Naway makatulong sa mga kapatid natin na nagsusuri o nagtatanong, nagkomento dito sa ating programa. Narito po ang video ng ating kapatid na Eli. This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong? Well, what if I'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. You happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in a particular faith because you're not a Muslim, you're not a Hindu. Why aren't you a Hindu? Because you happen to have been brought up in America, not in India. If you'd been brought up in India, you'd be a Hindu. If you were brought up in Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in classical Greece, you'd be believing in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great Juju up the mountain. I mean, there's no particular reason to pick on the Judeo-Christian God in which by the sheerest accident you happen to have been brought up and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great Juju at the bottom of the sea? If you were upset hearing that answer to that very simple and logical question, I am saddened to hear the answer. Actually, it is not an answer. It's an escape. But I want you to take note that why if you are wrong? How if you are wrong? That was the question posed to him. And the answer said that anybody could be wrong. Practically, what follows next is not anymore very much reliable. Because he practically had admitted that he can be wrong. Because anybody can be wrong. But that is misleading. Not anybody can be wrong. I know of someone who cannot be wrong. And that is the God of the Bible. The God whom he does not believe. In Titus 1:2 it says, in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. You see, he is a God that cannot lie. He cannot be wrong. And how do I prove that he cannot be wrong? He prophesied 2,000 years ago
the emergence of pestilences. But he is certainly telling the truth. He said in Matthew chapter 24, verse 6, that ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places, and these are the beginning of sorrows. This is what God said 2,000 years ago. There will be wars, rumors of wars, pestilences, and there will be famines and earthquakes. Who in that year, 2,000 years ago, in the abundance of food, in the abundance of the resources of the earth, can imagine that there will be famine and pestilences and great earthquakes in diverse places? But what God said 2,000 years ago is definitely the truth. So, there is an authority that cannot be wrong, and that is God. That is the very person whom this Richard Dawkins does not believe. Now, the question to him is, how if you are wrong that there is no God? Then he did not answer the question, but he escaped the consequences of his belief that there is no God. He just misled the audience and the one asking the question, and said that, how if you are wrong also as a Christian? How if the Hindus and the Muslims are wrong? How if those born in Africa that believe in the great Juju are wrong? That is the question. But is that a sensical answer to a very sensible question? The most sensible answer is definitely those that believe in the great Juju of the mountains are wrong. Those that believe in the time of the Vikings in Denmark, that believe in Wotan and Thor, are wrong, because they are not realities. Those that believe in Zeus of the Greek Empire are wrong, because Zeus is not a god. He is an idol. He is idolized by the Greeks. The Diana and Adonis are gods and goddesses, but they are not real gods. So they are definitely wrong. The question does not answer truthfully what it is required of the speaker. They are definitely wrong. And do not tell me that because you are born in India, you are sure to be a Hindu. While it is true that those born in India can be Hindus, but there are those that born in India who are not Hindus. They can be Christians after due investigation of their faith. Those born in Africa, it doesn't necessarily follow that because you are born in Africa, you will become a believer of the great Juju of the mountains. There are educated Africans that after having discovered so many sources of truth, especially the Bible, now believe the existence of God and the Lord Jesus Christ. You see? So, that is not a very sensible answer. In fact, it is not even an answer. It is just a escape to the consequences of propagating that belief that there is no God. Mind you, brothers and sisters and friends, these people who are called now atheists that do not believe in God are fools, according to the Bible. They are fools. You can discern their foolishness by their answers. Let us hear one of them. If there is a God, he said, let him strike the audience. You see, that is the word of somebody who does not have compassion to others. And afterwards he said, if there is a God, let him strike me dead. Oh, wait for your time, man. That will come. Hebrews 9:27 says, as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. This is what you cannot deny. What is this? Every man has his appointed time that he will die. And nobody can refute that.
Let us read the authority over death. 32:39 of the book of Deuteronomy says, and if you can dare refute this, do that. What does the Bible says? See now that I, even I, am He, and there is no God with me. I kill and make alive. I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Now, you try to refute that. You try to belie that there is only one person who is over and above the power of everything that exists, that can cause the death and the life of a particular creation. God said, neither is there any that can deliver out of my hand. I wound, I heal, I kill, and I make alive. No human being have been successful denying the existence of somebody who can take life away. Even the most famous and the best of doctors and surgeons and those authority about human life, even they themselves die to prove that there is somebody who said these words, that He is God, He kills and make alive, He wounds and He heals. It is the Lord of the Bible. It is the God that I know, and it is the God that you cannot refute. It is a God that you cannot deny. He exists. But to say that if there is a God, strike me dead, wait for your time, man, that is coming. I hope it will be delayed, but it will come sooner or later unto you. I pity you, and I pity those people clapping their hands at your act of comedy. I believe that is a part of the great comedy of Dante. But I'm sorry for you. I pity you. I will pray for you. May your mind be enlightened, because now I believe and I can perceive that you are in darkness. You do not even know how to answer questions. If you are faithfully answering a very honest question, you can convince me. But you are not faithfully answering the question. The question is how, if you are wrong. Then you said, how, if those believers of the great Juju of the mountains of Africa are wrong? They definitely are wrong, because what they is not God. They do not believe in the real God. But if you are a Christian, and you are a Christian not by accident but by choice and by study you became a Christian, then you cannot be wrong. If your faith is based on the source of all truth about life, and that is the Word of God in the Bible, you cannot be wrong. I believe I am right. To be a Christian is not the product of accident. Biblically speaking, and by experience, I can say that I am a Christian by choice. I am a Christian after due investigation. Although I was not born a Christian, I was brought up in a Catholic family. All my father and mother were former Catholics, and I do not believe that Catholics are Christians. The doctrine of Catholicism is against Christianity. This is a very great and a very broad topic to discuss, and we will discuss it later, God willing. What are real Christians? There are those who say that they are Christians, but they are born Christians. It is not applicable in the biblical concept that you are not born a Christian. You become a Christian because of faith. You become a Christian because of studying the Christian faith. Let us read the book of Acts 11:26. It says, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. You see, they taught people. They were instructed of the Christian doctrine.
That's why they became Christians, and they were called Christians in Antioch. So to be a Christian is to be taught of the Christian doctrine. And the Christian doctrine is based on the Word of God, which is the truth. 17:17 reads, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." The basis of the Christian doctrine is the truth, and that is the Word of God. It cannot be wrong because it came from God. He is a God that cannot lie. Thank you. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po yung sinabi ng ating kapatid na Eli, yung kanyang reaksyon doon po sa video ng dayuhan, ano? Mga kaibigan na isang atheist o hindi po naniniwala na may Diyos. So gaya nga sa sinabi ng ating kapatid na Eli ay kayong mga ateista, hintayin ninyo, no? Hintayin ninyo yung araw kung kailan kayo kunin ng Diyos o kailan kayo paparusahan ng Diyos kasi hindi po kayo naniniwala na may lumalang sa inyo. Yan po ay kawalang respeto doon po sa Diyos na lumalang sa tao, mga kababayan. So meron pa akong ipapakita sa inyo. Ito po ay isang ateista na kung saan po ay nakipagtalunan sa ating kapatid na ito po ay napanood na po ninyo siguro ito, mga kaibigan, pero napakaganda po itong ulit-ulitin kasi napakarami ka talagang makukuhang aral dito at bawat panood mo kahit paulit-ulit meron kang panibagong aral na napupulot dito mga kaibigan. Narito na po ang video mga kaibigan. Matanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang. Ay, Diyos po. Tatanong ko lang po. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Lipat naman tayo ng Nasugbu, Batangas. Nasugbu, come in, please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang una magtatanong dito po sa Nasugbu, Batangas, si Mr. Jerome Almodovar, isa pong ateista. Sige po, pwede na po kayo magtanong kay kapatid na Eli. Magandang gabi po, Sir Lesoriano. Bali, magpapakilala po muna ako. So, representative po ako ng RDNA, Rationals and Darwins of Nasugbu. So, kami po ay mga atheist. So, kung hindi po kayo masyado familiar po sa atheism, explain ko na po kung ano po yung atheism. Bali po, we denies the existence of supernatural things, including deities, gods, and goddess. Ibig sabihin po, sa Tagalog po, hindi po kami naniniwala sa Diyos. At saka po sa mga katang-isip lamang. Yung alam naman po natin as normal na tao, nakatang-isip po lamang talaga. So, bali, ang question ko po sa, para po sa inyo, bilang logical po na tanong, does God has a nature? If there is, who created that nature? And if God created time and space, how can He exist without time and space? Paano po siya mag-exist nang wala pong time and space? At saka po, i-raise po natin yung question, kung sasabihin niyo po na everything comes from God. So, ang pinaka-raise question po dun ay, where did God came from? Or who's the creator of God? Bali, pinatanong ko na po talaga ay kasama na po yun, can you prove God existence considering evolution is not only a theory but a fact, and also without using Bible, just rational and factual explanation supported by scientific evidences? Salamat kapatid sa pagdalo mo, unang-una, yung sinasabi mo na how can God create nature if He has nature Himself? At anong nature naman ang nag-create sa Kanya? Yun ang sabi mo, no?
Ganito kapatid, unang-una, hindi doon tayo dapat mag-umpisa sana eh. Pero kung yun ang tanong mo, doon tayo mag-uusap. Walang capacity yung computer para i-analyze niya kung saan siya galing. The enormous capacity of the computer is unquestionable. It manages practically the entire earth now. It manages banking systems, telecommunication systems, satellite systems, etc. And we are now actually on the mercy of computers so that you can talk with me and I can talk with you sa isang kondisyon na napakalayo natin. We are at the mercy of the computer. Granting na ikaw ay computer, do you have any way to analyze why did you exist? The computer has no way analyzing how did it exist. Dahil hindi alam ng computer kung sino gumawa sa kanya, paano siya naging computer, hindi alam ng computer yon. But it doesn't mean na walang gumawa sa computer. It doesn't mean na walang gumawa sa computer. Walang atheist na maniniwalang ang computer just existed like that. Na nag-evolve ang computer na galing sa bakal, yung bakal by their own free will, nagkasama-sama, tapos kumuha sila ng plastic chip, tapos kumuha sila ng kung ano-anong mga ingredients, tapos nabuo yung computer mag-isa. No modern human, in his wildest imagination, that will believe that the computer assembled itself through evolution, or through natural formation. The computer was invented by a scientific mind. Yun ang totoo ron. Ngayon, ang masasabi ko sa iyo kapatid, our brains is far better than the most complex of computers we have now. The brains of humans. Ngayon, kung ang ating pag-uusapan ay yung sinasabi mo na and if God created time and space, how can He exist without time and space? You see? Where did God come from? And who is the creator of God? Ayon, yun ang mga tanong ng pangkaraniwan na ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero bibigyan kita ng ideya kapatid kung ba't ako naniniwala sa Diyos. Naniniwala ka siguro at dapat mong maniwala, you are duty bound, you are obliged to believe na sa mundo ngayon meron tayong mga existing manuscripts that have existed for the last 1600 years. Isa dyan yung tinatawag nating mga manuscripts ng Biblia na kung tawagin ngayon ay Codex Sinaiticus. It was written by hand in the 4th century of our common era. If you are an atheist, you believe in science. You believe in science. And the science of carbon dating determines the undetermined age of artifacts, mga records ng fossils, and etc. At wala namang pagtatalo, we have documents on earth that have existed way back 1900 years ago. I will show you one. Dito doon sa isang museo. Kung gusto mong puntahan, para maniwala ka, siguro naniniwala ka naman meron tayong mga records ng napakatatandang record sa mundo. Ito yung sinasabi ko. A fragment of the Gospel of John, which according to scientific studies existed in the year 120 to 150 CE. Pakibasa mo ngayon, kapatid na Daniel. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus. Approximate date, C. 120 to 150 CE.
Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920. Current location, John Rylands Library, Manchester, England. Yan. Kung gusto mo makita, kapatid, yan ay nasa John Rylands Library sa Manchester, England. Yan ay 120 to 150 CE ang edad niyan. So, humigit kumulang nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Hawak natin yan sa mundo. Humanity has the record. Ngayon, we will go back in some epoch of time. Napuntahan ko yung sa British Library. Nakita ko yung isa sa mga kopya nung tinatawag na Codex Sinaiticus that was written in the 4th century, ika-4 na siglo. Nandoon ako, tinitignan kong personal yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Kopya ng Biblia yan na nasa British Library ngayon. And that is open to the investigation of all atheists. If by chance any atheist will not believe, that is open for investigation. It is in the British Museum. Ano ibig kong sabihin? Ba't ko sinasabi ito, kapatid? Pinapatunayan ko lang na yung kopya ng Biblia, hindi yan ginawa ngayon. Ang Biblia existed for the last 3,600 years of human history. The Bible was written as far back as 3,600 years, and the latest manuscripts of the Bible were written about 2,000 years ago, and that was the book of Revelation and the book of John. Ngayon, sa Biblia may nakasulat, kapatid, na nagpapatunay na mayroong Diyos. Meron kasi siyang mga sinabi in a time na walang tao na makakaisip nun eh. Basahin natin yung 12:4 ng Daniel uli, kapatid na Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Meron darating na panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman lalago. Aba, yung mga tao nung panahon na yon na isinusulat siya ni Daniel, hindi sila man lang mag-iisip na magkakaroon ng cellphone, magkakaroon ng satellite, magkakaroon ng space station. Hindi man nag-iisip sila nun eh. Pero nakikita natin, yung palang sinabi na yun sa Biblia na pagdating ng panahon ng kawakasan, ang siyensya, ang knowledge, lalago, maraming tatakbo ng paruot parito, many shall run to and fro. It's some sort of an advanced knowledge. Kung tawagin sa Biblia, foreknowledge. And foreknowledge cannot be said to be a product of evolution. Hindi pwedeng nag-evolve ito. Foreknowledge nga eh. Even before it evolved to what is now, andun na yun. Nasa Biblia na yun eh, na maraming tatakbo, pero tarito ang kaalaman lalago as far back as 1,600 years ago. Kung kailan wala pang kaalam-alam ang tao tungkol sa siyensya nung isulat yon. Eh ngayon nakikita na natin, yun ang batayan ko, kapatid, kaya sinasabi ko na may nagsalita nito. Merong being na may knowledge of what is going to happen in the future. There is somebody who said that, and that is God. Let us read the book of Isaiah chapter 46. It says on verse 9 and 10, Brother Daniel. Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. That is the God of the Bible. I'm introducing Him to you. He is God according to Him. That is a claim. It can be a claim, or it can be, you can regard it as a claim, or you can regard it as a challenge. I am God. There is none like me. I am God. There is none like me. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done.
Sino ba ang may capacity magsabi nung darating sa hinaharap? Walang may capacity nun eh. In detail, na maraming tatakbo, paruot parito, at ang kaalaman lalago. It's a foreknowledge. According to the Bible, it's a prophecy. It is a foreknowledge. Isang kaalamang nauna sa panahon. Kasi ngayon lang naman dumating yung panahon na yun ng kawakasan At ikaw siguro, kung bata ka pa, maaaring hindi ka maniwala. Pero ako, naniniwala ako. Dahil nung araw, nung ako'y bata, 7 taon, wala pang telebisyon nun sa Pilipinas nagkaroon kami ng telebisyon, mga 9 na taon yata ako Pagkatapos nakita ko yung kumbaga, kung masasabing evolusyon yon, mamayang konti, dumating yung television namin may kulay na. Tapos dumating yung television namin dumating na naman yung panahon na yung television may kulay lumipis. Dahil nung araw napakakapal ng television Tapos ngayon, salamin na lang television di lumalago talaga. May nagsabi nun That is a foreknowledge. Yun, alam mo kapatid, di nakukuha sa evolution yun. Na paano magiging evolusyon niya? Bago nga mag-evolve, ando na yon. Sinabi na ng Biblia yon. Na hindi mo naman pwedeng tutulan dahil nando sa British Library yung Biblia na yun Ang edad ng Biblia, 1,600 years old. Bumalik ka lang ng 200 years, hindi ka maniniwala ngayon ganito ganito na 200 years ago, hindi alam ng tao yung antibiotic Hindi alam yung science of microbiology. 200 years ago, wala tayong alam tungkol sa microbiology, sa bacteria. Pamahiin pa ang mga tao nun Ang mga bacteria at saka viruses, di alam nun Pero ngayon, alam na natin yun, kapatid. Ibig sabihin, talagang totoo yung sinabi ng Diyos sa Biblia. Sinasabi niya yung katapusan. Sa umpisa pa lang, alam niya na yung katapusan Ngayon, ang paniniwala ng atheist, hindi raw, paano raw ang Diyos nakakreate? At sino raw ang nag-create sa Diyos? Para lang babalik ka sa, alam ba, kung computer ka, paano kaya ako nandito? Hindi mo nga alam paano ka naging computer Pero tayo, sinasabi ng Diyos sa ating mga tao na kaya tayo nag-exist, ginawa niya tayo. Nilikha niya tayo. Sinabi niya yung kay Adan. Sinabi niya yung kay Eva. Which information itinawid ni Eva at saka ni Adan sa kanilang mga anak. Kaya sa Biblia meron tinatawag na salit-saling sabi. And you cannot deny that. Salit-saling sabi. Kaya ka naniniwala kay Darwin kasi may sinabi si Darwin. Hindi ka naman nabuhay sa panahon ni Darwin. Paano mo papatunayan sa akin nabuhay si Darwin? Ba't ka naniniwala kay Darwin? Ba't ka naniniwala kay Darwin? Kasi may sinabi si Darwin na akala mo totoo. May sinabi naman sa akin yung ibang nagsabi nakakontra nung kay Darwin. Sino ngayon sa atin ang totoo? Who will judge which of us is true? Sino ngayon ang mas tama? Palagay ko, mas tama ako. Alam mo kung bakit? Hindi tayo galing sa unggoy. Kagaguhan ni Darwin yon. Kung galing tayo sa unggoy, kung totoo ang evolusyon, dapat wala nang unggoy ngayon. If evolution is true, dapat lahat ng unggoy, tao na. Wala nang unggoy. But, remember kapatid, the gene, if you have studied microbiology, the gene is a very strict substance. Eto, tutulan ng mga siyentipikong ateista, the gene is a very strict substance. It has the information necessary, all the numbers, and all the information necessary to form the nose, the ears, to dictate where the calcium will go, to dictate where the mole will be put, to dictate the characteristics of an offspring coming from a parent. So, the gene is a strict information carrier. Ngayon,
Kung mag-aaral ka lang ng konting microbiology, hindi ka maniniwalang galing tayo sa unggoy, kapatid. Bakit? A slight difference of numbers and informations in chromosomes and in DNA and in genes will change our being. Will change our being in a way that we will not be like ourselves. And there is a great difference between the genes, the DNA of an orangutan than yours. If you are going to study your bodily system, the gene is something like a box. It is a box information that carries the characteristics of the parents for it to be inherited by the offspring. Kung totoo ang evolusyon, kapatid, na tayo galing sa unggoy, ano ang faktor na magpapaliwanag sa alam mo sa siyensya? Bakit nawala ang balahibo ng unggoy ng maging tao? Ba't nawala? At bakit may tao mukhang kabayo, hindi mukhang unggoy? No? Bakit nagkaganon? Is there any available scientific explanation na sinasabi mo merong link ang tao sa unggoy? Anong link? Kung merong link, bakit hindi mo magamit yung puso ng unggoy pagka yung puso mo depektibo na, i-transplant sa'yo yung puso ng unggoy? Kung meron talagang link. Considering the strict characteristics of the genes, the DNA, and the chromosomes of humans and animals. Ang hindi kayang tutulan ng mga ateista, itong sinasabi ni San Pablo. Sa unang Korinto 15, ganito ang ating mababasa sa 39, kapatid na Luz. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. Ito sinulat ni Pablo 2,000 years ago. Hindi pa uso yung siyensya noon, hindi pa uso yung analysis of the human body, anatomy of the human body, hindi pa uso noon yun eh. Yung study of microbiology, wala pa noon eh. Pero noon, alam na ng Biblia, sinabi na ng Biblia, iba ang laman sa tao, iba ang laman sa hayop, iba ang laman sa ibon, iba ang laman sa isda. Eh, sinong surgeon ang tututol dito? Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Tingnan mo ang laman ng unggoy. Tingnan mo ang laman ng chimpanzee. Tingnan mo ang laman ng apes. Yung flesh. Tingnan mo yung kanilang genes. Tingnan mo yung kanilang DNA. Tingnan mo yung kanilang chromosome. They are far, far, far different from man. Ito ang evolusyon. Sabi nyo, nanggaling tayo sa one-celled animals. Naging amoeba, tapos naging reptiles, tapos naging homo sapiens, etc. It's a long process. Sabi nyo, merong link. Asan ang link? Nakakita na ba kayo ng isang fossil na yung ang tao gradually nagiging unti-unti naging tao? Naging tao, unti-unti. At kung totoo yung evolusyon, dapat ngayon, wala nang amoeba. Kawawa naman yung amoeba. Hanggang ngayon, amoeba pa rin siya eh. Oo. Kung totoo evolusyon, bakit hanggang ngayon amoeba pa rin? Kung ako amoeba, magrereklamo ko eh. Bakit nag-evolve? Ako'y naiwan ni amoeba pa rin. Bakit yung bacteria pa rin? Bakit yung virus pa rin? After 3 billion years of existence, according to you, or according to Darwin, ang evolusyon daw nangyari millions of years, millions. Yung bacteria, billions of years na, bacteria pa rin eh. O eto, pakita ko isang halimbawa. Yung tinatawag na cyanobacteria, eto, gaano ba katanda itong cyanobacteria na ito? Basahin natin, Sister Luz. Ito po yan. It may seem surprising that bacteria can live fossils at all. However, one particular group of bacteria, the cyanobacteria or blue-green algae, have left a fossil record that extends far back into the Precambrian.
The oldest cyanobacteria-like fossils known are nearly 3.5 billion years old, among the oldest fossils currently known. Tignan mo, yung cyanobacteria pa rin ngayon. Nakakita sila ng fossil niyan, 3.5 billion years old. Aba, that is a very, very considerable amount of length of time for this bacteria to become now humans. But they are also until now cyanobacteria. Alam mo yung sinasabing theory of evolution, maraming failures yan eh. Maraming katangahan kasunod yan eh. Alam mo kung bakit maraming katangahan dyan. Unang-una yung sinasabi ko, bakit nang dumating na sa tao, hindi na nag-evolve? Ano ngayon ang sasabihin mo sa akin? Principle ng siyensya na pagdating tao, tigil na, wala na evolusyon, ha? Ngayon, ang ating human history, ang recorded human history, almost about 35,000 years ang recorded human history. Nung matuklasan yung Mayan civilization, which was believed to have flourished 35,000 years ago in South or in Central America. Bakit sa loob ng 35,000 years, walang evolusyon nangyari sa tao? Ba't hindi tayo nakagrow ng pakpak? Ako rin, gusto ko rin lumipad eh. Kasi ang sabi ng evolusyon pagka kailangang lumipad, nakakagrow ng pakpak. Ano? Kagaya ng mga sea lion, nung mapunta sa dagat, nakagawa ng fins. Sila'y lion galing sa lupa, naging sea lion. O kaya yung sea lion pumunta naman sa lupa, nakagrow naman ng mga claws, hindi naman fins. Ngayon, kung totoo yung evolusyon na pinagsasasabi ng mga naniniwala kay Darwin, sana tayo mga tao nag-umpisa na rin tayo magkapakpak dahil maraming tao gustong lumipad Di ba, no? By natural selection, dapat marami na tayong na-develop sa atin. Bakit tumigil na? Bakit tumigil na ang tinatawag na evolusyon pagdating sa tao? At ano ipapaliwanag nyo? Bakit may naiwang hindi nag-evolve? Magpakita kayo sa akin ng scientific explanation, but may naiwang hindi nag-evolve. May unggoy pa rin ngayon kung totoo ang evolusyon. That disproves your claim because the Bible has it. Ang sabi ng Diyos ganito, basahin natin sa Ecclesiastes 3:14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailanman, walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis, at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. This is not a theory. This is a biblical information which is true. Pagka pala ginawa ng Diyos na ganyan ka, walang maidadagdag sa'yo. Kaya ang tao, hanggang ngayon, dalawa pa rin ang mata. Kasi talagang dalawa lang mata, sinabi ng Biblia, ginawa ng Diyos ang tao Walang maidadagdag, wala ring maiaalis. Kaya normally ang tao hanggang ngayon, dalawa pa rin ang bato. Di ba? Isa pa rin ang atay. Isa pa rin ang puso. Ang ginawa ng Diyos, walang maidadagdag at maiaalis. Magbilang ka kapatid, yung paa ng alupihan, hanggang ngayon ganun pa rin karami, hindi naman nadagdagan Throughout all those millions of years that these beings have existed, tama yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Walang maidadagdag, walang maiaalis. Meron ka ba mapapakita sa akin na scientific proof na nawala ang pakpak ng ostrich dahil hindi na sila lumilipad? Nawala. Ay hanggang ngayon may pakpak yung ostrich ko Marami kong ostrich, 20 yata. Tinitignan ko. Yung kasing ostrich, flightless bird yun Ayon sa siyensya. Ba't yun hindi nakakalipad? Natural, kahit may pakpak siya, napakalaki.
malaking aksidente yung pag lumipad yun. Mabangga aeroplano mo nung katakot-takot na malaking aksidente yan. Pag kaya na lumipad, talagang yan may pakpak man yan, hindi nakakalipad. Hindi ang ibig sabihin, nung gawin ng Diyos ang ostrich, nag-evolve siya ngayon, hindi siya naglilipad, lumit ang pakpak niya. Walang time in history na ang ostrich, may nakitang napakalaki na pwedeng lumipad ang ostrich. Hindi talaga siya. And the construction of the ostrich, yung kanyang paa, yung kanyang legs, talagang constructed yun for running. Hindi siya intended na magpa-fly ang ostrich. Di ba? Ikaw man ang ostrich, hindi mo rin gugustuhin lumipad. Sa haba ng paa mo, mahihirapan kang lumipad pag ikaw ang ostrich. Hindi mo naman pwedeng itiklop yung paa mo kagaya ng pagtitiklop ng paa ng agila. Ang ibig ko lang sabihin, tama yung sabi ng Diyos sa Biblia Ang ginagawa ng Diyos, magiging permanente yun. Kung tao ka, tao ka. Kung ostrich ka, ostrich ka. Kung kalabaw ka, kalabaw ka. Kung baka ka, baka ka. Walang maidadagdag o walang maiaalis. That nullifies or belies the theory of evolution. Hindi totoo yung evolution. Sinasabi sa Biblia, wala kang maidadagdag o wala kang maiaalis sa mga ginawa ng Diyos. Kaya pag-aralan mo kapatid, kung naniniwala ka sa common sense, hindi ba hanggang ngayon? Totoo naman Yung nakita nilang fossils ng mga hayop na wala na ngayon dahil nag-extinct sila. Hindi sila wala dahil nag-evolve sila. Extinction is true. Wala na ngayon yung dodo. Wala na ngayon yung mga tinatawag nating dinosaurs. Hindi ibig sabihin na wala sila dahil nag-evolve sila. Kundi nawala sila because of extinction. The unfavorable surroundings where they were caught maybe caused their death, kagaya ng mga dinosaurs. Maaaring yung mga tama raw, kasi ang tama raw nandun lang ngayon sa Mindoro Maaaring meron tama raw sa Mindanao. Kaya lang, hindi sila masyadong adapted doon. Namatay yung mga tama raw. Huwag mo sabihin sa akin yung tama raw, naging Toyota. Hindi ganun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung tama raw maging Toyota. Ang ibig ko sabihin lang, kapatid, sa Biblia sinasabi na walang evolusyon. Na sabi sa Biblia? Yung ginawa ng Diyos, magiging magpakailanman. Hindi mo madadagdagan, hindi mo rin mababawasan. Tingnan mo nung gawin ng Diyos si Adan, meron siyang ribs. Ribs necessary enough to cover the delicate heart. Ngayon, magbilang ka. Normal naman sa tao na ang ribs pare-pareho Mula nung umpisang skeleton na nakita, mga 200,000 years ago, the oldest skeleton of a human being, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ribs. Wala namang evolusyong nangyari, kapatid. Naloko lang ang mga iba ni Darwin na kasi parang nag-evolve kasi magkamuka bakit magkamuka yung tao at saka yung unggoy o kaya yung mayroong kamuka. Madali lang naman yung maisip kung nag-iisip ka Ang gumawa, iisa. Yung gumawa sa tao, yun ang gumawa sa hayop, iisa. Yung designer, iisa. So, meron siyang pattern of design. Kaya meron pagkakapare-pareho. Pero it doesn't mean na nag-evolve yung isa dun sa isa dahil may pagkakapareho, no? Kasi kung totoo evolusyon, dapat wala na ngayong unggoy. Lahat tao na. At dapat ngayon ang tao na iba na rin. Meron na rin pagkakaibang nakita. Wala naman kapatid Ngayon yung sinasabi mo, paano natin malalaman sino ang gumawa sa Diyos? Para lang kung ilalagay mo yung sarili mo sa computer ngayon, sabihin ng robot, hoy, bakit ba ako nandito? Sino ba gumawa sa akin? Wala ka naman kasing capacity kung robot ka na maintindihan mo why you did exist.
Pero ang pagkakaiba ng tao, binigyan tayo ng impormasyon na kaya pala tayo naging tao, ginawa tayo ng Diyos. Sinabi ng Diyos yung kay Eva at kay Adan. Sinabi naman ni Eva sa anak niya. Sinabi naman ng anak niya kay Abraham. Sinabi kay Abraham, sinabi naman ni Abraham kay Isaac, kay Jacob. Sinabi naman ni Jacob sa mga Israelita. Sinabi naman ng mga Israelita, sinulat naman ni Moises. Nakarating sa atin na impormasyon. Ngayon, tututulan mo ba yon? Na yung sinabi ni Moises ay galing sa Diyos at galing sa mga ninuno niya. Eh kung tututulan mo yan, tututulan din kita. Eh ba't ka naniniwala kay Darwin, di mo naman nakita? O, ganun yan kapatid. Ganun lang yan. At sana loobin ng Diyos kapatid, mag-aral kayo ng iba kaysa sa kind of thinking that you have now, you atheist. Alam mo, be fair. Be fair. Hindi kayo maniniwala lang kay Darwin. There are other sources of information which is more reliable than Darwin. Huwag mo sabihin sa akin yung contradicting nating ideya ngayon pareho, ikaw lang ang tama at ako'y mali. Ha? Ako, may ebidensya ako in science and in history na ang Diyos nagsalita, kaya naalaman natin ng tao tayo ginawa. Ang computer, walang paraan ang computer para sabihin niya, isang araw, na-discover yung Windows, at saka yung Microsoft, at mula noon, ay ako'y existing na ako ngayon ng computer. Ako pinakamahusay na robot ngayon sa mundo. Walang capacity yung computer na sabihin yun no? Pero tayong mga tao na ginawa ng Diyos, may capacity tayo to trace back our existence from the creator of everything, and that is God. No? Ngayon, paano naman ang Diyos nag-exist? Para lang ganito, kapatid John, ganito yan Ikaw palagay ko, mga more or less, wala ka pang 30 years old batang-bata ka tatanungin mo nanay mo, nanay, saan ako galing? Sagot sa'yo nanay mo, sa akin, sa tiyan. Ang katunayan, pakuha ka ng DNA, pakukuha ko, pare sa akin kagaling, saka sa tatay mo. O tatanungin naman mo ngayon yung nanay ng nanay mo, Lola, sa'yo ba galing nanay ko? Oh, ako nanganak. Pinanganak ko siya sa Pasig. O ngayon, tatanungin mo naman yung lola ng lola mo. Oh, sa akin galing yung lola mo. Balik ka ng balik. Kababalik mo, kakarating ka kay Eva at kay Adan. Tatanungin mo naman si Adan, saan ka galing? Ginawa ako ng Diyos Kasi nung mamulat ang mata ko, andito na ako, tao na ako nakausap ko yung gumawa sa akin. Sabi niya, ginawa niya ako sa alabok ng lupa. Totoo, sinabi ng Diyos kay Adan, ginawa kita sa alabok ng lupa. Katunayan nga, pag-aralan mo yung being mo, galing ka nga sa alabok hindi ka galing sa tanso. Galing ka sa alabok. The essence of your being, galing ka sa alabok. Tama yung impormasyon sa Biblia. Ikaw din, sasabihin mo, hindi ako naniniwala. Tanungin mo yung lola mo kung saan ka galing. Tapos tanungin yung lola mo, magtanong saan siya galing. Malalaman niya, galing siya sa lola niya. Tapos yung lola niya, galing dun sa lolang kalululuhan niya. Makakabalik ka. Hindi imposible yon kapatid, na meron tayong pinanggalingan. Physically speaking, may pinanggalingan tayo talaga. Hindi tayo nag-evolve mula sa hayop. Napakalaki ng pagkakaiba natin sa hayop. Kwentahin mo na lang yung mga genes, yung mga chromosomes, ng laman ng isang unggoy, napakalaki ng pagkakaiba sa tao. Sa isa lang, magkaroon lang ng isang diferensya, millions of information ang nandun sa isa Millions of characteristics na rin ang nasa isa. At mababasahin ko ito. Kapatid, ito, science ito Hindi ito, I'm not speaking out of ignorance. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, ito. The truth is, if we consider the absolute amount of genetic material when comparing primates and humans, the 1 to 2% difference in DNA represents approximately 80 million different nucleotides compared to the 3 to 4 billion nucleotides that make up the entire human genome. You see? Magkaroon lang ng 2% na difference ang ating DNA sa apes. Yung 2% na yon represents approximately 80 million different nucleotides
compared to the 3 to 4 billion nucleotides that make up the entire human genome. Can you imagine how much is 80 million difference in nucleotides in a human than on a primate? Can you imagine that? It makes us able to speak na hindi magawa ng primates hanggang ngayon. 80 million nucleotides spell a world of difference from apes, between apes and human. Diyan pa lang sa genetic information at sa mga scientific information na yan. Kung gumagamit ka lang ng isip, kapatid, di ka na maniniwalang galing ka sa unggoy. Sana naunawaan mo ako. At huwag mo akong pilitin na maniwala ako sa'yo kasi ganito kasi, kapatid, ano? Ang pinaniwalaan mo, hindi naman galing sa'yo eh. Sabi ni Darwin. Sabi ni ganon, sabi ni ganire. Yung pinaniwalaan ko naman, sabi ng Diyos ko. Ba't ako naniniwalang may Diyos? Eh kasi meron akong hindi magawa, siya gumawa eh. Meron siyang ginawa, hindi magawa ng tao eh. O tutulan mo ito sinasabi ng Diyos, ha? Sa Mateo, very simple thing ito. Pero hanggang ngayon, walang makatutol na siyentipiko rito eh. At tinan mo ha, Mateo 5:36. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Sinabi ito ni Kristo 2,000 years ago. Hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. O tinan mo, kung ito hindi totoo, dapat ngayon walang kalbo. Lalo na yung mga bilyonaryo. O, diba? Dapat walang kalbo ngayon. Pero sinabi ng Diyos which seems a challenge up to now. Hindi ka makakagawa ng isang buhok na maitim o maputi. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya, alam mo kapatid, sasabihin mo, hindi, nature ang gumagawa niyan. Yung buhok na itim at puti. Hindi Diyos. Tawag mo kasi nature Ang tawag ko doon Diyos He is somebody beyond nature. Ngayon, kung totoong nature ang gumagawa ng buhok, bakit meron tao which was born in nature, ayaw makapagpatubo ng buhok? 20 anyos lang, tatanggal na yung mga buhok dito. Unfair naman yung nakilala mong nature, lalabas. Ang ibig ko lang sabihin, kapatid, there are things we cannot do, which God have done, that makes Him different from us. And I believe that He exists. Mas makakabuti sa'yo, kapatid, maniwala ka sa Diyos kaysa hindi. Pag hindi ka kasi naniwala sa Diyos, magiging libreng-libre ka Hindi ka nasusunod sa utos. Hindi kasi naniniwala sa Diyos. Ang Diyos ang may sabi, mahalin mo yung nanay mo, tatay mo. Sabi ng Diyos yun Sabi ng Diyos, iibigin mo yung kapwa mo parang sarili mo. Sabi ng Diyos, huwag ka raw magnanakaw. Huwag mong kukunin yung hindi mo asawa. Mas mabuti nang maniwala ka sa Diyos dahil hindi ka gagawa ng masama. After all, pare-pareho lang naman tayo di ba? Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid. Na-appreciate ko po yung sagot niyo, Brother Eli. So, salamat po. Pero, so, natutuwa po ako dahil kayo may sagot. Pero, at natutuwa din ako dahil nakausap ko kayo kasi para sa akin isa kang fantastic Christian celebrity. So, yun po. So, ito pong masasabi ko. Ayoko po na i-take nyo na blasphemy yung sasabihin ko. Pero sana po mas nag-aral kayo bago kayo sumagot sa akin. Ano po? Kasi po, unang-una po sa lahat, yung sinasabi niyo po regarding sa evolution, tapos sinabi niyo po puro katangahan yung pinapaniwalaan ko po. Siguro po, sige. Wag po sana ikagagalit niyo kasi kung kayo nababastos, pag sinabi kong katangahan niyo sa inyo, nababastos din naman po kami pag sinabi katangahan yung pinapaniwalaan namin. So, ganito lang po yung i-explain ko. Bali, ignorant kayo pagdating po sa evolution. Ayun na masasabi ko. Kasi po kami pinag-aralan po namin yan. 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. So, i-explain ko po yung regarding po dun sa unggoy na sinasabi nyo.
Kung totoo ika ang evolution, bakit tayo may unggoy pa hanggang sa ngayon? Ayun ang tinatanong nyo lagi, na lagi ko na nadidinig. So ito po ang sagot po doon. That we are not descendants of the apes. We are cousins of them. Ibig po sabihin yan, kung talaga po kayo nag-aaral po na maayos, ibig sabihin po niyan, may variations po nagaganap. Ang evolution po, hindi po siya nagaganap ng thousands of years. It takes millions of years and even billion of years. Kaya kung sasabihin nyo, bakit tayo tao pa din hanggang ngayon? Ang alam pa lang natin, hanggang 10,000 years pa lang nabubuhay ang tao. Paano siya mag-evolve? Million of years nga po. Ano ba? So hindi nyo, alam ko po, hindi nyo pa po alam yung tungkol po doon. Ano ba? So ang regarding din po sa Bible ay 10,000 or basta maybe 1,000 of years lang po ang mundo. Hindi ko lang po alam kung ano po yung pinapaniwala nyo dito sa dating daan, pero po kami 4.3 billion of years na po talaga ang mundo. So, explain ko lang po, nasagot ko na po yung sa tungkol po sa unggoy, na we are not descendants of them, we are cousins of them. Sana po nag-aral po tayo. May National Geographic po, nandiyan po si David Attenborough, at regarding po kay Charles Darwin po, kami po talaga, humahanga po talaga, kaya nga po tinawag namin na Darwinian yung group namin. So, binigyan po niya tayo ng kakaibang view sa buhay, kung paano tayo nagsimula. Hindi po yung basta na lang may magic, basta na lang na minagic si ganito, minagic si lupa, nabuhay si tao, kinuha si rib, naging babae. So, asan po ang explanation po doon? Kumbaga, ang sa akin po naman, kumbaga, kung magbibitaw po tayo ng isang conclusion, kailangan po pinag-aralan po natin. So, sasabihin niyo po na nasa inyo ang evidence nyo lang po, Bible, which is written around 10,000 years ago, 20,000 years ago, with 20,000 translation. Paano nyo po masasabi na walang mistranslation? At the same time po, ang Bible po ginawa ng mga tao na wala, katulad ng sabi ni Brother Eli kanina, buti po nabanggit niya, ang gumawa po ng Bible ay wala pang alam regarding DNA, regarding telescope, regarding microscope, regarding the universe, regarding cosmos. So, basically, wala pa silang alam. Ang alam lang nila, saan kaya nang galing ang tao? Ay, sige, ika. Andali po i-create ng salitang Diyos. Kahit po caveman, kaya nang i-create yung Diyos kasi hindi niya pa alam ang sagot dun sa tanong niya. Wala pa po siyang microscope. Paano niya malalaman po sa DNA? And genetically proven po talaga ang evolution. So, ikukonsumo ko na po yung oras since na medyo matagal din naman po ang explanation ni Brother Eli. So, ayoko po talaga magalit po kayo sa akin, sa Rationalists and Darwinians of Nasugbu. We just want to be factual. We just want to be academically correct. We don't want to hurt anybody. Kahit po ako'y nasa Iglesia ni Cristo or kahit ako'y nasa Katoliko at dating daan, iisa po ang sasabihin ko. Kumbaga wala po akong pinapanigan sa mga ganyan. Yun lang po yung, kumbaga, ipinapaliwanag ko lang po sa inyo. Pasensya na rin po sa inyo lahat. Gusto ko lang po din magsalita po sa harap ng lahat. Yun lang po. Salamat sa iyo kapatid, pero yung sinasabi mo na ang paniniwala nyo is fact. Fact. Tanungin kita, nakita nyo na ba yung missing link na sinasabi nyo between apes and humans? Diba si Darwin na nagsasabi ng missing link? Have you any evidence now to show the missing link that will link us to apes? Brother Eli, bali ganito po yun. Regarding po sa missing link, meron naman po talaga po tayo na hukay na tinatawag natin missing link. Kahit hindi po naman lahat po, kasi po ang sasabihin po, tinatanong ko lang sa'yo kasi, because you claim that evolution now is a fact. And for it to be a fact, it must be consistent with the former allegations na sinasabi na mayroong missing link. Kaya sabi nyo, missing link, nakita na ba? Can you give me any specific link now that will link us to the apes? Asan yung link? Pati yung bodily system ng tao, kung ano link natin sa apes, yung ating mga digestive enzymes sa katawan, kasi iba yung digestive enzymes nila kaysa sa digestive enzymes natin. Asan na yung link noon? Pati yung sinasabi yung allegedly missing link. Kasi natuklasan, yung palang missing link, niloko lang tayo eh. Babasa lang ako kapatid
kung bakit tayo niloko. The top 25 crimes of the century according to Time Magazine. Ito po yon sa article number 3. Pakibasa, kapatid na Daniel. The Fake Ape Man, 1912. The top 25 crimes of the century. Time Magazine. Eanthropus dawsoni was the scientific name of this alleged missing link, and it would have been an extremely early example of a creature showing both human and ape-like qualities. At 375,000 years old, it put England in contention for a cradle of humankind, being found in the Sussex town of Piltdown. The first Englishman, he was probably called when the anthropologist Charles Dawson found him in 1911. For decades, Piltdown man was cited along with the Neanderthal man and Heidelberg man as an example of early hominid life in Europe. Then in 1953, the fragments, including a jawbone, were tested. They did not contain enough fluorine to be the age that Dawson claimed. Worse, the jawbone was that of a 10-year-old orangutan, its teeth ground down to simulate age, and a crude chemical wash applied to the bone to make it appear ancient. No one knows who perpetrated the hoax. Dawson had died in 1916. Very quickly, however, Piltdown became a synonym for phony. The England's claim to antiquity was cut short by several 100,000 years. Sinasabing alleged human missing link nung araw, napatunayan na it's a hoax. Pinagsama yung jawbone ng orangutan at saka ng tao to make it appear na parang merong resemblance na yung tao sa ape. Yun ang tinatawag nila kasing missing link nung araw eh. Eh, na-disprove yan ng siyensya, no? Nalathala yan sa isa sa pinaka-prestigious magazine sa mundo, ang Time Magazine. Ngayon, nang mawala itong missing link na to, nakita nyo na ba yung link na sinasabi nyo? Can you give me information? Kasi, as much as you would want to be fair, I want also to be fair. At alam mo kapatid, yung sinasabi mo sa akin tungkol kanina na kailangan nag-aral muna ako bago ko sumagot sa'yo. Sana, ganun pala ang alam mo na hindi pa ako nag-aaral. Ba't ka naman nagtanong sa akin? Sino ba naman ang lalabas na may diferensya sa atin nun? Sabi mo, nag-aral muna sana ako bago ko nagtanong sa'yo. Alam mo, yung pinag-aaralan ng tao sa mundo, no? Ano nga yan eh, napakaliit na bagay eh. Hanggang ngayon nga, hindi nyo pa natutuklasan kung paano paggawa ng buhok eh. Ako alam ko na kung sino gumagawa ng buhok eh. Ang Diyos ang sabi niya, hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Which is a challenge up to now to humanity. Makakagawa ba kayo ng sinong ateista nagtagumpay makagawa ng buhok na isang maitim at maputing buhok? Wala naman eh. Sinong ateista nakapagsabi na ang mangyayari after 3,000 years ganito or ang mangyayari after 10,000 years ganito? Sa Biblia, meron akong mababasa no? Hindi pa natutuklasan ng siyensya, sinasabi na ng Biblia na ang mundo bilog. Noong araw, ang paniwala ng mga tao, ang mundo lapad. Pero sa Biblia, 2,600 years ago, nakasulat na ang mundo ay bilog. Mga information, gaya na sabi ko sa iyo, foreknowledge that was introduced by somebody who knows. Somebody who knows. Even if the entire humanity do not know it yet, alam niya na. Alam mo, kung nag-aaral ka ng fairness and justice, dapat consider mo sinasabi ko eh. Can it be done by evolution? Na malaman ng tao na ang mundo bilog 3,000 years ago. Hindi nga ganun ang paniwala ng tao eh. In fact, merong popular belief nung araw that the earth is the center of the universe. The very reason why isinabject ng Papa sa Roma si Galileo Galilei, isinabject sa investigasyon sa Inquisition, galit sila kay Galileo. Dahil ang paniwala ni Galileo, ang mundo hindi center of the universe. Ang paniwala ng Papa sa Roma, center of the universe, ang mundo. Ay, ibig ko lang sabihin, kapatid,
Sa Biblia kasi may impormasyon, kung tawagin ng Biblia, foreknowledge. Walang ganun sa evolution eh. A foreknowledge does not evolve. It is a knowledge ahead of evolution. Ngayon, kung sinasabi mo sa akin na ang evolution ay fact na, what are the facts to sustain the missing link ng evolution? Yung sinasabi mo na di nyo kiniklaim na tayo descendants ng ape. Cousin tayo. Paano yun? Ano ibig mo sabihin na cousin tayo ng ape? Ha? Hindi ba pag cousin tayo, isa magulang natin? Di ba? Yung tatay yung natay mo at tatay ko galing sa iisa. Kaya tayo cousin. O ano ngayon yun? Ano ba yun? Is that an ignorant escape or is that an ignorant philosophy? Ha? Sabi mo, hindi nyo kiniklaim descendant tayo ng pero cousin tayo. Hindi lang ibig sabihin nun. Ano ba naman? Niluloko mo yata ako ng harapan kapatid. Pag tayo magpinsan, pag nagpinsan tayo, iisa pinanggalingan natin. Di ba? Yung tatay mo at saka yung tatay ko, iisa pinanggalingan, kaya tayo magpinsan eh. O tayo, hindi tayo descendant, tapos magkasin tayo. Ano ba yon? Is that a play of words? Or are you talking to somebody who do not know the etymology of something? Huwag mo naman akong lokohin ng harapan sa harap ng maraming tao sa mundo, kapatid. Huwag mo naman akong ganyanin. Magkasin tayo, tapos hindi tayo descendant, pero magkasin tayo. Ganun yung ibig sabihin mo. Mali yan, kapatid. Yan sinasabi mo, learn justice. Ha? Learn justice. Gaya sinasabi mo, gusto nyo mag-justice lang. Ngayon, paano mo sasagutin sa akin na hindi tayo descendants ng ape, sabi mo, pero kasin tayo. Tatay nyo, yung tatay nung ape, saka yung tatay mo, magkamag-anak, galing sa iisa, kaya magkasin kayo nung ape. Paano mo ngayon papaliwanag sa akin yun? Sige nga, paliwanag mo, kapatid, bigyan kita oras. Brother Eli Soriano, bali pinipigilan na ako ng mga kasama ko kasi alam nila na talagang mainitin talaga ulo ko Pero, so, ganito po yan. Sir Eli Soriano, bali nire-respeto po kayo bilang matanda. Pero syempre po, i-defend ko lang po yung stand ko. Yung sinasabi nyo po na regarding cousin, kumbaga para po sa akin, napakababaw po. Hindi nyo, kumbaga, inisip nyo po ba kung ayun ba ay term lang or something? Kasi it means po na we are on the same branch dati. Kumbaga term lang po yun, na we are cousins of the chimpanzees. Kasi kaya ko po siyang i-defend. Kapatid, teka mo na. Magkaintindihan tayo. Huwag tayo maglulukuhan, ano? Kasi alam mo, mahalaga oras ko, saka mahalaga rin siguro oras mo. Huwag mo sasabihin yung term. Sabi mo kasi sa akin, fact na eh. Tapos ngayon sinasabi mo, term lang yun. Magsalita ka ng facts. Sabi mo, facts na yung evolution eh. Ang evolution po is a fact na. Tapos ngayon, mag-ano ka, pupunta ka sa terms. Unfair ka niyan. Kumbaga term lang po yun, na we are cousins of the chimpanzees. Unfair ka niyan. Unfair ka niyan. Saka huwag mo sasabihin, nagpipigil ka ng init ng ulo mo. Ilabas mo lahat ng init ng ulo mo. At huwag mo akong iismulin. Pinagpapaon ako sa'yo. Huwag mo akong iismulin at sinasabi mong siyensya. Dahil, mas maraming refutable scientist na nasa side ko kaysa sa side mo. Parang lumalabas, kayo lang ang naniniwala sa siyensya. Napakahusay na mga siyentipiko naniniwala sa Diyos. Hindi ko sasabihin sa akin 90%. Saan mo kinuha yung figure? 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Is there any available figure that 90% of scientists do not believe in God? Baka magpakita ko sa iyo ng isang figure, matulala ka. Huwag ka magsasalita ng kasinungalingan sa programa ko. This is the most informative program in the United States of America. Tandaan mo yon.
Kaya hindi ako papayag na magsalita ka ng kalokohan dito. 10% lang ang sabi mo, 90% ang nasa side nyo. Asan ang prueba mo? Anong publication, anong survey ang nakita mo para patunayan mo sa akin ngayon yan? Sige, bigay mo lang sa akin, kapatid. Wag ka mag-escape na term lang. Wag ganun. Brother Eli, sana po wala tayong taasan ng boses. Sana po, kasi ganito yan eh. Ako, pinipigilan ko din eh. Kumbaga, sige po, mahalaga po. Walang damage, alam mo, walang damage na magagawa sa'yo kung tumaas ang boses ko. Unang-una, malayo ako, kaya kailangan ako tumaas ng boses. Dahil dito, minsan may mga panahon, di ko kayo marinig eh. Di ba? Kasi inaalala ko yung hindi ako marinig eh. Ikaw, hindi ko marinig kanina, kaya pinabating ko si kapatid na Daniel eh. Di ba? Walang problema, hindi ka naman masasaktan kung tumaas ang boses ko eh. Be fair. Natural sa tao yon. Kung naintindihan mo ang human hypothalamus and the function of the human brain, naiintindihan mo ba't tumataas ang boses ko? At pag tumaas ang boses mo, maintindihan ko rin dahil nag-aaral ako ng siyensya kahit kapiraso. Tandaan mo yun. Sige po, salamat na lang po. Pero kaya ko po talagang depensahan yung sarili ko. Kaya ko po iharap yung mga ebidensya. Kaya binibigyan kita ng panahon eh. Pakita mo sa akin, anong statistics ang sinasabi mo na 90% ng siyentipiko atheist? Hindi naniniwala sa Diyos. Saan mo nabasa yun? 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Paano mo papaliwanag sa akin na ang mag-cousin hindi nanggaling sa isang, hindi descendant ng isa? At yun lang, humingi lang ko ng justice sa'yo kasi it seems to me parang niloloko mo kasi ko eh, kaya ganun eh. Kaya hiningi ko sa'yo yung justice. I think we should talk personally na lang po. Kasi po, madami po talaga akong kayang iharap. Ayoko naman po mapahiya po kayo doon sa mga taga-sunod nyo. Pero, gusto ko lang po sana masagot. Brad, kapatid, sige, pahiya mo ako kung kaya mo. Pahiya mo kung kaya mo, sige. I will allow you and I will not be hurt. Sige, mo sabihin mo, ayoko mapahiya kayo. Patunayan mo sa akin ngayon na yung mag-cousin hindi galing sa isang nag-descend sa isa. Tapos patunayan mo rin sa akin yung sinasabi mo kanina na yan fact na at hindi na yan theory. At patunayan mo rin sa akin yung sinasabi mo na 90% ng mga scientificos atheist. 90% po ng mga scientists, kahit po i-search nyo po, na ang evolution po is a fact na. Saan mo kinuha yan? Kasi napapakinggan ng programa ko sa buong mundo, kapatid. I have to protect the prestige of my program. And I will not allow you to destroy it. Kahit na yung buong organisasyon ng lahat ng ateista sa buong mundo. Patunayan mo sa akin sinasabi mo, I'm just asking for justice. In as much as you want to be fair, I also wanted to be fair. Asan yon? Saang statistic? Pwede mo ba akong bigyan? It's a video. So, hindi ko po siya mapapresent sa inyo dahil sabi nyo nga po, kulang ang oras nyo. So, at kumbaga, kawawa naman po yung ibang lugar. Do you mean to say that you just rely on a video? Without any title? Without any... Sabihin mo lang sa akin ng title and I will be looking for it. We have computers available to look for it now. Sino nag-release nun? Anong informasyon ang kinuhanan mo? Kung kahit video, papakita ko sa'yo ngayon. Ngayon din, promise ko sa'yo. Malaki kasi ang na capacity nitong aming storage dito eh. Ha? Alam mo, lahat ng mga gusto naming ipakita na ipapakita namin through the storage system ng dating daan eh. Ito siguro pinakamalaking storage system ng all religious organization sa ating panahon eh. Nasa amin lahat. Kaya sabihin mo lang sa akin, anong title yun? Kung yun ay sinasabi mo na, yung 90% na yun, na ang mga siyentipiko na 90% ay mga atheist, di naniniwala sa Diyos. Ayun. At saka yung mga iba pang sinabi mo, sabihin mo lang, lalabas namin sa computer. Basta, sabi mo, it's a video. Anong video? Video sa palengke? Video sa sine? Anong video yun? Hindi mo ba natandaan man lang kung ano yun?
Napaka-importanting depensa mo yan para sa paniniwala mo. Hindi mo natandaan. Ako yung depensa ko, natatandaan ko yung sitas Saka saan kukunin Ayun. Kaya siguro, masasabi ko rin sa'yo, sana nag-aral ka muna bago ka nakipag-usap sa akin. Sige, sabihin mo lang sa akin ang video ngayon na sasabihin ko sa'yo. Alam mo kasi ganito, no? Meron akong impormasyon na hindi naman kasi ganun karami yung hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kita kinu-question. Napakaraming mga scientifico, mga award winning and Nobel scientists na naniniwala sa Diyos. Napakarami. Pero para sabihin mo na ang binibigay mong impresyon pag ang tao nag-aral na ng siyensya, natuto na siya ng totoo. Ang totoong natutunan niya ay walang Diyos dahil 90% hindi naniniwala sa Diyos. That is shocking, no? For me, that is shocking. So I have to have evidence about that. Pakisabi mo lang ngayon na ilalabas namin. Our assistants here are able to do that. Hindi kasi po nasa shop po nasa computer shop po So ayoko naman po na maubos yung oras natin sa pagkuha ko lang doon sa video. Ano po? So, kasi po, if you're looking for evidence, Sir Eli, if you're looking for evidence, sana po... Brad, excuse me po, brother, makasabat na lang po ako. Tinatanong lang po ni Brother Eli, at least hindi naman kayo pinapapunta na doon sa inyong video shop. Well, if it is your evidence, I suppose that you are aware of even the title of your evidence, ano man lang yung nakalagay doon sa ano ba yung pinagbatayan ninyo, ano ba yung ebidensya na yun na sinasabi ninyo, anong reference ba yan, Encyclopedia Britannica ba yan, anong edition ba yan, ano bang, ganun lang, and I suppose dahil sa kayo'y nag-aral at pinag-aralan ho ninyong mabuti yan, at yan ang inyong pinag-aaralang masusi, sigurado naman kung meron kayong kahit pamagat man lang noong sinasabi po ninyo na yan na ebidensya po ninyo. Please, go ahead. Isa-isahin ko lang po yung mga pwede nyo pong i-jot down, yung kumbaga pwede nyo pong panoorin pag po nasa bahay na po. Una po sa lahat, yung regarding po sa evolution, from BBC channel po yon si David Attenborough po, The Tree of Life. So, yun po yung regarding sa evolution. Yung regarding naman po sa mga scientists, makikita nyo po siya sa thinkingatheist.com. So, makikita nyo rin po lahat po doon ng mga evidences regarding po doon sa mga sinasabi ko. Kapatid, you are not answering my question. And you are not answering squarely and fairly. Bakit mo ako papupuntahin sa site ng mga atheists? Unfair yun. If you are going to a court of law and proving something that somebody denies or is denying, dapat kukuha ka ng evidence, hindi sa'yo mismo. Anong tawag dyan sa court of law? Ang tawag dyan, yun? Anong evidence yun, anak? Ang tawag doon? Self-serving. Self-serving yan, pag pinapunta mo ako sa site ng yung ang tinatanong ko lang naman sa'yo, simple lang naman asan yung sinasabi mong informasyon na 90% ng mga siyentipiko ay atheist, di naniniwala sa Diyos. Dahil nag-aral sila, kagalang-galang na sila, natutunan na nila lahat ng bagay, kaya hindi na sila naniniwala sa Diyos. Yun lang naman hinihingi ko sa'yo Ililitaw ko sa'yo kung anong video yung sinasabi mo. This very moment, lilitaw ko yun. Promise yun. Ano ba title noon? Asan ba yun? Nasa encyclopedia ba yun? Huwag mo ibigay sa akin yung site ng atheist. Self-serving yan. Hindi mo ba man lang natandaan yung title ng video na yun? O ano ba yung informasyon yun? Baka yun wakasan o kaya yun kung anong mang comics yun. Yun ang ibig namin sabihin sa'yo. Kasi nagsasalita ka sa isang religious program na multi-awarded. Hindi ito nonsense religious program. At napapakinggan ka sa buong mundo. At saka yung sinasabi mo, kapatid, na magkaroon ako ng galang, unang-una, ikaw ang lumalapas tangan sa akin Tatawag ka pa ng sir, tawag mo sa akin sa Facebook, ogag Di ba? Sa Facebook, nilalagay mo, ogag ako ogag na Eli Soriano, sabi mo. Ganong kakalapastangan. Yan ang natutunan mo sa pagiging walang Diyos. Tawag mo sa akin, ogag, nasa Facebook mo
March 30 at 10:23 a.m. Sabi mo, ikaw ang parang bata, batang maligno, lagi kang nagsasalamin to. Ang bait ng Diyos mo, binigyan ka ng napaka, ano yun, makalagay? Pakibasa mo na nga ang pinaglalagay niya sa Facebook, Sis Luz. Tapos, you will demand respect from me. Ikaw ang unang umano sa akin eh. Ikaw ang unang lumapastangan sa akin, di naman kita nakakausap eh. Tamo, yan ang gawa ng mga ateista. Kasi hindi naniniwala sa Diyos, walang respeto sa kapwa. Basahin mo yung nilagay niya sa Facebook. Po ang nakalagay po dito sa Facebook po niya, posted on Facebook, Jerome Almodobar, March 30 at 10:23 a.m. Ikaw ang parang bata, batang maligno. Lagi ka ba nagsasalamin, tol? Ang bait ng Diyos mo, binigyan ka ng nakakadiring pagmumukha na ultimo nanay mo, malamang hirap na hirap sabihin na pogi ka eh. Uto-uto ka na, bobo ka pa, ignorante, at sama mo pang lalaki. Puro kasatsat, hindi mo naman kaya makipagkita. Yan mo, pag lumuwas ako, hahantingin kita. Pero, huwag ka mag-alala, kakausapin lang naman kita. And I will prove to you that your God, your Jesus, and your beloved Eli Ogag Soriano are nothing but fraud. Tingnan mo? Ogag pala ako, no? Patunayan mong ogag ako ngayon. Ganyan ang natutunan mo sa pagiging ateista mo, no? Wala kang galang sa kapwa mo, tatas magdidemand ka ng galang. Kami, tinanggap ka namin dyan. Baka pinamirienda ka pa dyan, eh. Pero hindi ka namin ginagawa ng ganyan. Eh, bakit sinabi mo akong ogag na at sasabi mo sa akin fraud ako? Bakit ako fraud? Anong ginawa kong masama sa'yo? Yan ang hirap sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi kasi sa Biblia, pakinggan nyo mga kababayan, sa awit ganito nakasulat, 53:1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tamo, walang gagawing matino itong mga hindi naniniwala sa Diyos ayon sa Biblia eh. Anong fraud ko? Si Jesus fraud? Baka hindi mo kaya patunayan fraud si Jesus. Yan ang pagsasalita out of ignorance. Pumunta ka sa historya ng Rome, pinapatunayan ng Rome na Jesus is real, hindi fraud. Basahin natin. Inaamin ng Roman Empire na pinapatay nila si Jesus eh. Sasabihin mo ngayong fraud? Basahin natin. Ayan, sa Roman History Annals, 1544. The Roman historian Tacitus wrote concerning the great fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Ang Roman history na nagsasabi niyan, Jesus suffered in the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Totoo bang may Pontius Pilato? Tingnan natin ang archaeology. Kung may Pontius Pilato talaga na nagparusa at nagpapako sa krus kay Kristo. Basahin mo, Sis Luz. Ito po isang nahukay noong Italian excavation. Ayan, in 1961, an Italian archaeologist discovered a limestone at Caesarea Maritima, Israel. On the face is a monumental inscription written in Latin, which is part of a larger dedication to Tiberius Caesar, which clearly says that it was from Pontius Pilate, prefect of Judea. Yung existence ni Pontius Pilate is undeniable because merong mga artifacts na nagsasabi na talagang siya is a Roman procurator. At inaamin ng isang historian na si Tacitus, Roman historian, na si Kristo namatay sa kamay ng isa sa ating mga prokurador na walang iba kundi si Poncio Pilato.
Ngayon, so merong witness about Jesus outside the Bible. Sa Roman history at saka sa archaeology. Ngayon, si Kristo rin ang nagsabi, render unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God. Referring to a coin. Natuklasan din ng archaeology, totoo pa lang merong coin na ganon, yung sinasabi sa Mateo. Pakilagay mo sa screen at pakibasa mo, Sis Luz. Opo, ito po yan. Yung nasa Biblia, in Matthew 22:21, it says, they say unto him, Caesar's. Then said he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Nakakuha po sila ngayon ng denaryo, silver coin. Yan. Silver denarius. Ito, may mukha ng Cesar. Noong 31 BC to 14 AD, meron pong coin na Augustus Caesar ang nakalagay. Pero nung panahon ni Kristo, yun naman pong 14 to 37 AD, ang nagsisirculate noon ay yung coin bearing the name and the inscription of Tiberius Caesar. Yan po yan, silver denari. Yan, kaya yung sinasabi sa Mateo tungkol sa sinabi ni Kristo na merong coin na gano'n na ibigay nyo kay Cesar, yung kay Cesar, at sa Diyos, yung sa Diyos. So yan authenticated and affirmed by physical evidence. Yung coin mismo at saka yung existence ni Pontius Pilate nagpapatunay na si Jesus ay hindi fraud, kapatid. Hindi fraud si Jesus. To accuse Jesus as a fraud and me as a fraud. Ano tutol mo sa akin? Ako ba fraud? Tao rin naman ako eh. Kung may utak ka, may utak din ako. Oh. At kung paniwala mo naman eh, wala akong utak, ba't naman nakikipag-usap ka sa akin? Di ba ganon? Eh sabi nga ng Tagalog, ang pumatol sa wala, ulol ang kanyang kamukha eh. Hindi ogag lang, ulol. O di ba? Eh ngayon, paano mo sasabihin ngayon na ako'y fraud, si Jesus ay fraud? Anong science ang gagamitin mo para i-disprove mo ang existence of Jesus? At sabihin mong fraud. Diba? Sana learn to be just equitable. Mag-aral kayo mga ateista, mag-aral kayo ng pagiging equitable. Huwag kayong masyadong akala nyo, napakagagaling nyo na kasi. Yan ang pinaka, hindi ko gusto sa mga ateista, lahat ng nakausap ko ateista, akala nila ang gagaling na nila. Eh, ganun pa man, we are giving you the benefit of the doubt. Ba't mo sinasabing, ako fraud at si Jesus ay fraud? Sa anong punto, kapatid? Regarding po sa being fraud, unahin po natin si Jesus Christ. So si Jesus Christ po, yung tinatawag nilang Christus, is just a term. Pinag-aralan po din namin. It means the Savior or the Benointed One. So, ayun po yun. Yung, hindi siya nag-refer sa talagang tao. Kasi po yung mismong, yung Jesus Christ po na yun, hindi lang po siya, yung Messiah, sa panahon po na yun. At may mas nauna pa po sa kanyang Messiah around maybe 10,000 BC, mga ganun po. Kung napag-aralan nyo rin po si Horus, yung makikita nyo po yung pagkakapareho po ng storya ni Horus tsaka po ni Jesus Christ. So, yung tungkol naman po dun sa existence po ni God, kasi po parang naghahanap lang kayo ng butas sa akin eh. So, sige po. Yung pong Shroud of Turin, napatunayan din naman po mali. Na mali. At ayun yung pinapaniwalaan niya na parang pruweba na nag-exist si God. Tinan mo, sabi ko nga sa'yo, kapatid, I will not allow you to destroy my reputation. Wag mo akong iaakusahan ng hindi ka Saan pala, nag-aral ka muna bago nakipag-usap sa akin eh. Hindi ako naniniwala sa Shroud of Turin, yung Papa sa Roma naniniwala ron, for your information, Bakit mo ako idadamay doon? Para sabihin mo ako fraud? Hindi ako naniniwala ron eh. Pinapatunayan ko nga sa programa ko na hindi totoo yung Shroud of Turin na yun eh. At yung sinasabi mo na si Jesus eh hindi tao. So si Jesus Christ po, yung tinatawag nilang Christus, is just a term. Pinag-aralan po din namin. It means the Savior
or the benighted one. So, ayun po yun. Yung hindi siya nag-refer sa talagang tao. Eh, paano ipapapatay ni Poncio Pilato yung ideya? Meron ba ipapapako sa krus na ideya at sasabihin ngayon ni ano ba naman yung ginagawa mo? Are you playing with words? Or are you trying to pull people around you? Ha? Sinasabi ko na nga sa'yo, binasa na nga eh. Sinabi na ni Tacitus Roman historian, na merong isang Kristo na naging leader ng isang grupo na kung tawagin Kristiyano, kung naintindihan mo yung binasa kanina, na ipinako sa cross of one in the hands of one of our procurators, Pontius Pilate. Tapos pinatunayan ko sa iyo yung existence ni Pontius Pilate sa isang natuklasang bato o na may inscription na talagang si Pontius Pilate ay prokurador Romano. Tapos meron talagang Cesar. Tapos itong si Cesar at saka si Poncio Pilato ang sa kanilang order ang nagpapako kay Kristo sa krus. Sasabihin mo parang lumalabas si Kristo hindi person kundi siya parang ideya lang. Sino paniniwalain mo nun? Hindi ka naniniwala talaga sa ebidensya, di ba? Lalabas kung ano na lang yung gusto mong paniwalaan, yun lang ang papaniwalaan mo. Di ka naniniwala dun sa nakitang fragment ng bato na meron talagang Pontius Pilate, at di ka naniniwala dun sa Roman history na sinulat ng respectable na historian na talaga merong isang Kristong pinako nila sa krus. Ang ibig mong palitawin para bang sabi-sabi, ideya, pinako sa krus. Pinako sa krus. Roman Empire nagpapako sa krus ng ideya. Ang Roman Empire nagpapako sa krus ng kriminal, ng condemned criminal. Kung nag-aral ka ng konting istorya, the capital punishment of the Roman Empire is to hang a person on the cross sa isang punong kahoy. Yan ang istorya. Sana nag-aral ka rin yan para kumpleto pagka-ateista mo, kapatid. Salamat sa'yo anyway. Siguro wala naman pupuntahan masyado itong ating kung pagka ganun ang sasagot mo. Ideya mo lang na parang si Kristo hindi totoo nangyari, hindi fraud si Kristo dahil yan sabi-sabi lang. Eto, babasahin ko lang itong isa pang sinabi mo, Nung March 30, 10:33 a.m., pakibasa mo nga, Sis Luz. Eto po, March 30 at 10:33 a.m. End of the line, boy. Like what Mr. Lopez said, we've already done our part, Mr. Edwin Anay. And all dating daan, JIL, Iglesia ni Cristo, etc., especially Mr. Eli Bopol Soriano, you were all the same, founded by myths and fables. And all that I can say is that kind of thinking is a disgrace to human species. I beg to disagree. We do not cause disgrace to human species. We are pro-humans. Kaya nga nagpapakain kami kahit kaaway namin At uulitin ko sa iyo, kapatid, hindi ako bopol, Tatandaan mo, I will dream of a day na makakausap ko yung nagtuturo sa iyo. Papatunayan ko yung nagturo sa iyo ang bopol. Thank you. Ayan, at para malaman din natin yung term na pati pinsan. O ano ba ibig sabihin ng magpinsan? Ayan, konting lugaw lang po siguro sa ulo yan. Kailangan natin para, sabi nyo, especially si Eli Bopols, siguro hindi rin naman kayo matutuwa kung sasabihin naman natin, ano pangalan ninyo? Jerome Ogag ang ilagay namin sa inyo. Ano apelido? Almodovar. Hindi rin man siguro kayo matutuwa kung sasabihin namin yun. O kaya, sabihin namin Jerome Odarapnat o kung ano sasabihin namin sa inyo. Diba? You're naming names. Hindi naman din siguro fair yung ganon dahil at para ikatwiran ninyo kasi may kausap kayong iba, hindi lang yun. Meron pa kayong ibang mga sinasabi. Siguro nga po, kailangan lang din natin ng konting modo. Ayan. At anyways, pwede po kayong muna kayo dyan. Kain muna po kayo at meron po tayo dyan pagkain inihahanda at meron pong
kahit na konti man lang, makapagdagdag po ng asukal sa utak. Matanungan ko. So ayan po mga kaibigan, napakaganda yung debate ni Jerome Bopols mga kaibigan. Sana yung nagtanong po sa atin dito sa programang Expose the Truth mga kaibigan, kung may Diyos o saan nanggaling ang Diyos, ay sana ay nasagot po dito sa ating pinalabas na video mga kaibigan. At maraming salamat po sa inyong pag-participate dito sa ating programa. Napakaganda, no? Mga kaibigan, napakarami po tayong matutunan na aral doon po sa usapin ng dalawa, mga kapatid. So, siguro, mga kaibigan, pag nagharap po si Darwin Gitgano at ang kapatid na Eli sa debate, tiyak na ganito po ang nangyari kay Darwin Gitgano, supalpal, mga kaibigan. Kasi, kung ikumpara mo, yung kakayahan ni Darwin Gitgano sa ating kapatid na Eli ay ewan ko, kahit yung Papa siguro ay hindi po uubra, mga kaibigan, tungkol po sa Biblia. Kung Biblia po ang pinag-uusapan, hindi po siguro supalpal si Darwin Gitgano, mga kaibigan. Sana nga naganap ganun pa man, hindi man naganap ang debate ni Darwin Gitgano at ang kapatid na Eli, ay ang taong bayan, alam po nila kung ano po yung kalalabasan kung sakali. At alam po nila kung ano po yung totoo at ano po yung kasinungalingan, mga kapatid. So tama po ang kapatid na Eli sa kanyang sinagot doon po sa mga ateista na naniniwala na walang Diyos. Pero bakit sila may tinatawag o binabanggit na Diyos? Saan kaya nila kinuha yung salitang Diyos kung walang Diyos, mga kaibigan? Kasi pag sabihin mo walang asukal, ba't may word na asukal? No? Saan nanggaling yung word na asukal kung walang asukal? Ganun din ganun lang naman, mga kababayan. Ba't mo sinasabing walang Diyos? Saan mo kinuha yung word na Diyos kung walang Diyos? No? Dahil mayroon kang sinasabing walang Diyos, dahil may Diyos talaga. Ayaw mo lang paniwalaan, mga kaibigan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay wag po kayong tumigil na sumubaybay dito sa ating programang Expose the Truth, dahil napakarami po tayong matutunan, hindi lamang po sa history, sa archaeologists, hindi lang sa siyensya, at lalong-lalo na po na marami po tayong matututunan dito tungkol po sa banal na kasulatan, na yan po yung daan para tayo po yung maligtas sa darating na kapahamakan. Hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth.